Ito na mga kababayan, yung ating pag-uusapan ay patungkol po dito mga kababayan kay PBBM na pinapakalat ngayon. Na which is mga kababayan, ito nga yung sinasabi ko sa inyo na hindi kasi umipik mga kababayan yung kanilang mga paninira. Hindi umipik yung rally nila, nilangaw, hindi umipik yung mali-malitang pera nila, di ba? Kung naalala ninyo, mali-malitang pera na hinahatid daw ni Gutesa sa mga ano ni Saldico, di ba? Yung mga diniliver daw ni Saldico. Tapos bukod doon hindi umipik dito naman kay Aimee. Umakyat si Aimee sa stage na ang sabi ay bata pa kami ni Bongbong. Walang effect mga kababayan. Ngayon, nung hindi umipik ito, dito na naman sila gumawa. Naglabas si Harry Roque ng naturang picture na ipinost. No, wala nang maniniwala dyan sa mga DD shit vloggers. Sabi ni Ma'am Lily Tonini. Yung naglabas si Harry Roque na bumukol lang katulad nito mga kababayan example ko sa inyo. Ito siya. Halimbawa ganito damit ni PBBM. Ngayon, tinaas yung kamay, bumukol lang yung dito banda kasi natural yung damit ni PBBM, parang Chinese coral. May collar ba pagtawag doon? Nung inangat, bumukol dito konti. Ang sabi nila, may colostomy bag daw. Di ba? Bumukol yung dito banda sa may bilbil, sa gilid ng tiyan. Sabi agad, colostomy bag. So, sabi agad ni Harry Roque, so, may colostomy bag na. So, anti-clear, no? Paki-explain. Yun ang sabi. So, ngayon mga kababayan, sumagot ang Malacanang. Sumagot itong si Yussi Claire Castro. Kasi, kumakalat yan ngayon mga kababayan, ito naman mga reporter din. Minsan may mga syunga-syunga ding reporter. No? Alam naman nila kasing hindi totoo. Itinatanong nila. Ito ha, okay, magagalit sa... Ito, ipakita ko sa inyo mga kababayan. Alam kasi nila na walang isyong ganon. Ang ginawa nila ay, saglit lang nga mga kababayan kasi hindi nabubuksan dito Abante, ito, mga kababayan. Itinatanong ng, alam mo ba kung ano ang heart? Ito pala, ito. Mahin lang po namin yung reaction ng palasyo kasi may mga reports, newsroom reports. Mahin lang po namin yung reaction ng palasyo kasi may mga reports, newsroom reports na Ma'am Annie Bautista, maraming salamat sa $20. Palipad, thank you so much po ma'am. Ayan. Rumors na may colon cancer daw ang Pangulo at ito pa'y Ayan na mga kababayan. Alam nyo ito sa totoo lang, kayong mga reporter, mga journalist, alam nyo naman na ang malayo sa katotohanan yung mga ganyan. Dapat hindi nyo na tinatanong. Kasi bakit? Malaman nyo naman kung may colon cancer si PBBM kasi i-announce naman niya yan. Minsan kasi, ito ang Oy Rugby Gamboa, salamat po sa yung palipad. Thank you so much po. And kay Ma'am Annie Bautista, ayan, maraming salamat ma'am sa pangalawang palipad. Thank you so much po. So, yun nga mga kababayan, ang sabi ng mga reporter, may mga kumakalat daw ngayon na na balita na si PBBM daw may colon cancer, tapos porkit ipinost ng, alam nyo minsan, ang nakakapagpalala ng issue, kahit hindi totoo, minsan ang mga reporter na din. 'Di ba? Alam nyo sa totoo lang, mga reporter, i-maintain ninyo, i-maintain ninyo yung pagiging ninyo, yung kung ano man yung old book about sa newscasting. I-maintain nyo yan. Huwag kayong makipagsabayan sa mga vloggers. Kasi sa ngayon kasi mga kababayan, ito kwento ko sa inyo muna bago natin ipagpatuloy itong issue dito sa colon cancer issue ni PBBM. Noon mga kababayan, may mga movie, di ba? Yung mga movie noon sa sinihan, na sinushooting halos umabot ng 1 taon bago i-play sa mga sinihan. Ngunit mga kababayan, ngayon kasi uso na sa modern world natin, sa mga panibagong teknolohiya,
Reels lang, marami ng views, di ba? Reels lang, yung siguro 30 minute, 1 minute, 30 seconds, 60 seconds, ayan. So marami nang nanonood. Ang mahirap kasi mga kababayan, ang laging ikatwiran nitong mga artista ay hindi na daw sila kumikita at wala na daw masyadong nanonood ng movie kasi nga daw meron daw mga silent movie. Minsan daw makikita mo sa Facebook 2 minutes, 3 minutes lang, minsan 6 minutes na video ay mas maganda pa daw panoorin kaysa sa mga artista sa pelikula. Actually, iba pa rin yung mga gawang pelikula kaysa sa mga movie sa cellphone. Huwag po kayo mag-alala. Na which is ganyan din sa mga reporter. Ganito po kasi, much better po sa mga network, sa media, sa mga journalist, na ang balita ninyo ay accurate at saka clarified. Research, yung kinaklaro, di ba? Double standard, di ba? Much better yun. Alam niyo kung bakit? Katulad niya, nagwala si Cynthia Villar, nakipagtalo sa mga sikyo. Hindi po porkit may nag-video na una po siya. No? So kahit pa ngayon, halimbawa ako, biglang nag-trending, di ba? Biglang nag-trending itong aking vlog. Hindi porkit nag-trending ay maraming views, di ba? Sa mga reporter, ako po'y nagbigay sa inyo ng advice na ugaliin ninyo na ibalik ninyo yung old school research. No? Huwag kayong makipagsabayan sa mga panibagong teknolohiya. Bakit? Hindi porkit na picturean natin or na videohan natin si Cynthia Villar ay mas may mga nauna nang nag-post at lumaki ang views at sila na ang paniniwalaan. Hindi po. Kasi bakit? Wala namang kwenta mga kababayan at sa mga kababayan kong reporter ang video doon sa pagwawala ni Cynthia Villar kasi wala pong nag-research at hindi alam kung anong rason at hindi rin natin alam kung bakit siya nagwala. Kaya much better po na yung mga media, ibalik nyo yung pag-iimbestiga, pagre-research. Kasi mas mahalaga po ang media kaysa sa mga video. Marami kasing paraan ngayon mga kababayan para makakuha ka ng news. Bibidyuhan mo lang news na yon. Pero pag tinanong ka dun sa video mo, anong rason ba't sila nag-away? Wala kang maisagot. Kaya mas maganda pa rin yung binalita sa TV kasi may video, may nag-explain, may rason. Alam natin yung buong detalye. 'Di ba? Kaya kayong mga taga-media, wag po kayong basta-basta na sumabay sa panibagong teknolohiya. Kasi bakit? No? Hindi porket nakita natin si Cynthia Villar, may nag-video, nagwawala siya, ganyan-ganyan, narinig natin about sa mga homeowners association, about sa ganun. Ay, alam na natin yung pangyayari, hindi po. Mas maganda, di ba? Mas maganda yung sa media, sa TV, sa news, di ba? Sa mga dyaryo, kasi nandun nakadetalye yung buong kwento ng video eh. Kaya ako po'y nanawagan sa mga taga-media, wag po kayong mag-alala porkit may mga naunang nag-video ay natatakot kayong maiwan or mahuli sa balita. Hindi naman dito mahalaga kung sino yung nauna eh. Hindi mahalaga kung sino yung nauna, sino yung nahuli na nag-upload at sumabay sa trending. Bakit? Ang mahalaga doon na may detalye or detalyado yung video. Kasi, oo nga, sabihin natin, napanood ko yan, nagwala si Cynthia Villar. Napanood ko yan, pinost ni Harry Roque, may colon cancer daw si ano. Napanood ko yan, may colostomy bag. Ngayon, napanood mo nga, ang tanong, alam mo ba, kung totoo ba yon? Anong rason? Mas maganda pa rin yung mga old style, no? Old school reporting. Huwag kayong makipagsabayan mga taga-media, lalong-lalo sa mga reporter, no? Napagkamalan tuloy kayong mga grade 1 na parang bagong pag-aral lang sa journalist. Parang bagong journalist lang kayo, parang bagong salang lang kayo dyan. Gayahin nyo yung katulad nila, Cara David, Jessica Soho, Corina Sanchez, Tim Filon, di ba? Nakikita ninyo na mga batikan sila kasi nga sila nagre-research. Di ba? Bago nila yan i-broadcast, meron yung researcher. Kung isulat ng researcher, kailangan nakaayos yan. Kasi kung mali man ang mabasa ng anchor, ang mananagot dyan, yung researcher, yung editor, hindi yung anchor, yung network. Diba? Kaya mas maganda pa rin yung may video, may detalye. Kasi, alam nyo, iwasan nyo yan. Iwasan nyo, nakikimarites kayo. Alam nyo, minsan napapansin ko sa TV5, yung mga post ng TV5, parang mga katangahan na lang yung balita nila.
Alam nyo, katulad nun, ito ako'y nanawagan sa mga news outlet ha. Tigilan nyo yung kakapos nyo ng mga walang kwentang balita. Uy, nakakatawa na kayo minsan. Diba? Oo, nagmamadali silang mag-report, Sir Kendry. Nagmamadaling mag-report. Tapos kahit walang kakwenta-kwenta, diba? Pinupost na nila sa kanilang social media account, sa kanilang mga pages, YouTube channel. Diba? Nagmamadali sila. Kasi bakit? Katulad niyan. Merong isang vlogger na nakabase sa Maynila na hinaharas dahil sa sobrang kapugian. Napanood ko yun eh. Yan sa TV5, merong isang vlogger hinaras, vlogger na naka-base sa Maynila, 'di ba? Na hinaras sa sobrang kapugian. Tapos nung lumabas yung lalaki na vlogger, di umano na hinaras kasi pugi. Putang ina, ang pangit naman. Bakit kayo naglabas ng article na ganyan? 'Di ba? Ba't kayo naglalabas ng mga ganyang article? Tapos pag binabara kayo ni Yossi Claire dyan sa mga katanungan ninyo, kayo yung nagagalit, di ba, Ma'am Princess Ellermon? Ang sabi, isang vlogger na nakabase sa Maynila, hinaharas sa loob ng grocery store, inamoy-amoy, nilapitan kasi sa sobrang pogi. Putang ina, sabi ko, pagtingin ko, saan yung pogi dyan? Bakit kayo naglabas ng mga ganyang article? Nakakatawa kayo, News 5, TV5. Ano yan? Tigil-tigilan nyo yan. Tapos dito naman sa Net25, iwasan nyo sa mga journalist ninyo, yung mga reporter ninyo, magtatanong ng mga pangit na katanungan. Katulad nito, sa tinanong nitong reporter kayo si Claire Castro, dahil sa colostomy daw. Ano ba to? Daily Tribune. Hintayin lang po namin yung reaction ng palasyo kasi may mga reports, newsroom reports na rumors pala, sorry. Rumors? Na may colon O, cancer. diba? Sa kanya na mismo nang galing. News report, rumors. Sa madaling salita, haka-haka, sabi-sabi, chismis, rumors. Diba? Bakit kayo nagaganyan? Ang pangit naman, alam nyo sa totoo lang, alam nyo naman mga reporter na walang cancer si PBBM kasi kung cancer yan, edi sana nagpupurong-purong yan, kalbo na yan. Diba? Tsaka hindi na magjujuti yan, hindi na babiyahin ng malayo yan kung may cancer yung presidente. Sir daw ang Pangulo at ito pa'y lalong nag-proliferate nung nilabas ni Harry Roque na may colostomy si PBBM. Ayun na nga po ang masama ay kasi mga rumors, mga chismis, walang katotohanan na nakakapanira sa gobyerno, nakakapanira sa Pangulo, na nakakaapekto sa ekonomiya. Kung manggagaling lang Diba? Kaya iwasan ninyo, alam nyo sa totoo lang, dapat pag mga ganyang report sa palasyo or sa pag-fresh briefing ni Yossi Claire, hindi na dapat tinatanong yan eh. Dapat dito dito ako'y nananawagan sa PCO, especially kay Sir Dave Gomez ng PCO. Dapat meron kayong meron kayong standard na katanungan. Basahin muna ng dapat may mag-check diyan na mga taga-PCO bago itanong sa briefing or sa press briefing na yung tinanong ba niya ay may katuturan ba to at malaman ng taong bayan. Kasi sa totoo lang, di ba, nakakawalang unprofessional, di ba, Ma'am Flora Rabara? Oo, dapat yung mga tanong may mga sense. May rumors, chismis, may colon cancer daw. Dapat pag mga ganyan, wala na yan eh. Biruin mo, lalaking tao ka, pang babae yung tanong. Pang chismosa sa kanto. Hintayin lang po namin yung reaction ng palasyo kasi may mga reports, newsroom reports na rumors pala, sorry, na may colon cancer daw ang Pangulo at dapat kaganyan, ang mga katanungan ninyo ay ano po bang gagawin ni PBBM dahil sa sigalot ngayon ni Marcoleta at ng China. Hindi, sigalot ni Marcoleta at ni Gita Liera ng PCJ. Alam po natin na medyo malakas po ang ng China at Philippines ngayon at pinagbawalan na nga itong mga opisyalis ng Kalayaan Island na umapak sa lupa ng ganyan. Dapat ganun yung mga katanong, ano pong maisagot ninyo? Yung may mga katuturan ba, tas bukas, ano pong reaksyon ninyo dahil sa binaha ang Iligan City, dahil sa bagyong ganito, ano po bang agarang aksyon ng Pangulo? Dapat ganun eh. Yung mga katanungan ninyo, puro chismis. Diba? Itigil nyo yan. Itigil nyo yan. Hindi maganda. Kayo mismo taga-media, kayo mismong mga reporter ang nagpapakalat ng fake news. Fake news na nga, diba, ibiruin ninyo, itong issue na to, nilabas ni Harry Roque na may colostomy bag si PBBM. Diba? So paano masabi ni Roque na may colostomy bag si PBBM?
Mismong sarili nga niya, hindi niya alam kung saan siya pupunta. Okay lang sana kung mga ganyang katanungan ninyo or ganyang balita ngayon na itanong ninyo sa PCO kay Yussi Claire Castro ay nangyayari at nakikita ninyo tas itanong nyo lang, i-follow up nyo. Hindi yung, alam nyo na nga na walang kwenta kasi galing sa sinungaling at pugante, papaniwalaan ninyo. Tingnan niyo ang Bilyonaryo News Channel. Saludo ako sa Bilyonaryo News Channel. Ang galing mag-research ng mga researchers. Sila lang ang kakaiba talaga. Ito pa'y lalong nag-proliferate nung nilabas ni Harry Roque na may colostomy si PBBM. Ayun na nga po ang masama ay kasi mga rumors, mga chismis, walang katotohanan na nakakapanira sa gobyerno, nakakapanira sa Pangulo, na nakakaapekto sa ekonomiya. Kung manggagaling lamang po din kay Harry Roque na isang masasabi na natin isang fake news peddler, nakita naman po natin ang video, yung kabuuan kung saan itinaas pa po mismo ng Pangulo ang kanyang mga kamay habang siya'y kumakaway sa ating mga kababayan at kitang-kita po na ang sinasabing larawan o ipinakitang larawan ni Harry Roque ay pawang kasinungalingan lamang. 'Di ba? Dapat mga ganyang katanungan sa media, sa mga press con, dapat hindi yan sinang-ayunan at hindi pinapayagan. Kasi bakit? Kasi bakit mga kababayan? Walang kwenta eh. 'Di ba nakakasira at saka alam niyo yung professional naman dapat. 'Di ba wag tayo maging unprofessional na yung mga katanungan ninyo eh. Saan yung nakikita kung may cancer si PBBM? Do you think magtatrabaho pa yan ng ganyan? Do you think papagurin niya yung sarili niya? Kung may cancer yan at nahihirapan ng gumalaw, ura-urada bababa sa posisyon niya yan kahit hindi pa tapos ang kanyang termino. Kasi bakit? Mahalaga ang kalusugan kaysa sa trabaho. Aanhin mo yung pagtatrabaho mo at tatanggap ka ng sweldo kung ang kalusugan mo naman ay halahala na. Halabira, halamahinto, halamatigil, halapatay. Di ba? Huwag na po tayo maniwala at nakikiusap po tayo. Huwag na po natin dalhin sa anumang usapan ang mga fake news peddlers katulad nila. Ngayon lang po namin yung reaction ng palasyo kasi may Alam mo ba kung ano ang Ayan. Eto, mga kababayan, yung sinabi nila sa post ni Jason sa na si PBBM daw makumatos, butas na ang bituka, kaya nagcolostomy bag, tapos may colon cancer. Pinost din ni Ate Binag, may colon cancer daw si PBBM, tapos ganyan-ganyan, karma na daw, kung Diyos na daw ang kukuha, talagang mangyayari. Diba? Ito. Hartman's procedure? Kapag ang isang tao ay may severe diverticulitis na pumutok o may colon cancer na bumara, minsan hindi safe pagdugtungin agad ang bituka. Bakit? Kasi kapag may infection, may nana o mahina ang pasyente. Kapag pinilit pagdugtungin, pwedeng mag-leak ang dumi sa loob ng tiyan and can be a life-threatening situation. So ano ang ginagawa? Tinatanggal yung sirang parte ng colon or ng large intestine, yung isang dulo isinasara muna. Yung kabilang dulo inilalabas sa tiyan, doon lalabas ang dumi sa isang colostomy bag. Temporary ito sa maraming cases. Parang sinasabi ng surgeon, unahin muna natin ang safety. Pagalingin muna natin ang loob. After a few months, kung stable na ang pasyente, pwede na ulit pagdugtungin. Hindi lahat permanent ang colostomy, but sometimes depende sa case. So remember, Hartman's procedure is a life-saving surgery. Kapag hindi safe, magdugtong agad. Alam mo ba kung ano ang Hartman's procedure? Kapag ang isang tao ay may severe diverticulitis na pumutok o may colon cancer na bumara, minsan hindi safe pagdugtungin agad ang bituka. Bakit? Kasi kapag may infection, may nana o mahina ang pasyente. Kapag pinilit pagdugtungin, pwedeng mag-leak ang dumi sa loob ng tiyan and can be a life-threatening situation. So ano? 'Di ba? Kita ninyo, mga kababayan, hindi porkit may sakit si PBBM na kinatawag nilang ano ba yung kemerot keme na yon sa loob daw ng bituka or colon,
'Di ba? Kaya nagkaroon daw ng colostomy bag. Kaya paano nangyari na may colostomy bag si PBBM? Do you think pag nag-colostomy si PBBM, do you think kahayaan niyang nakaganyan yan? Alam niyo ba minsan, kahit sabihin mong nakaganyan, mangangamoy kaya yan? 'Di ba? Siguro naman hindi niya naman si PBBM ganyan. Alam niyo ba kung gaano ka balidosa yung presidente natin? Maarte si PBBM, istrikto sa pananamit, istrikto sa itsura, pati buhok niya detalyado ang pagka ganon. 'Di ba? Kaya sa totoo lang mga kababayan, do you think pag nakaganyan si PBBM tapos umaalingasaw, lalabas pa kaya siya? Siguro magpapagaling naman siguro siya at hindi niya hayaang nakakulustumi siya tapos babalandra siya sa maraming tao. Hindi naman niya siguro hahayaan na may ganyan siyang lumalabas dito na may tae, lumusot doon sa colostomy bag. Makikita ng tao habang kumakaway siyang ganyan. 'Di ba? Pag cancer stage 4, di na yan makakapagtrabaho. Totoo yan. Kasi mga kababayan, meron kasi akong kaibigan, no? Na nasa Malaysia ngayon. Yung asawa niya may cancer. Hindi po kahit na maglakad ng malayo, bawal. Magbuhat ng mabigat, bawal. 'Di ba? Kasi nga may cancer. O sa tingin niyo si PBBM, tingnan niyo magbiyahe pa yan, uuwi pa ng Ilocos yan, tapos babalik sa Malacanang, tapos lilipad na naman sa ibang lalawigan, sa ibang syudad, 'di ba, sa ibang lugar. Biruin niyo ha, ito yung sabi ni Jason sa mga kababayan sa post niya, ito. Sabi mga kababayan, ayan, Jason sa nagkabanlag-banlag na sa pagkasinungaling ito. Cancer stage, semicolon, may butas na. Colon, stage 4, comatose. Period, patay na. Mamili ka, living o cremation. Yan ang mga post nila mga kababayan. Ngayon sasabihin nila yan, wala namang ibig sabihin yan kasi wala namang pangalan. Sino ba ang naglabas na may colostomy bag? 'Di ba? Alam niyo sa totoo lang mga DDS, itigil niyo na yan, mga ganyang issue. Kasi kung may cancer yan si PBBM, malamang tututukan niya yung sarili niya, hindi yan magjo-duty. Hindi na yan magpagod dyan, Diyos ko, dahil lang sa pagtatrabaho mo magpagod ka. Kung may cancer ka, magpahinga ka hanggang sa gumaling. At saka kung may kailangang operahan dyan, no? Paoperahan mo na kaysa sa pilitin mo kahit hindi kayang magtrabaho. Diba? Presidente yan eh. Alam nyo, isang mali lang ng presidente kahit matapilok yan. No, may mga sumusunod agad na manghihilot yan. Diba? Yung mga taga-massage kasi natapilok. Yun pa kaya cancer? Akala siguro nila madali. Diyos ko po. Yan yung laging ipinakalat ng mga DDS na mga bobo. Diyos ko, akala ninyo ganyan? Hindi kaya maganda yung mga ganyang mabalitaan ng tao kasi 'di ba? Ano na lang ang sasabihin yan? Kaya siguro mga kababayan, sinadya ng mga DDS vlogger ito, especially kay Harry Roque. Itong mga ganitong issue para yung tao mapag-isip-isip na mamatay na si BBM, so ang papalit si Sara. 'Di ba? Parang ganun ang nila mga kababayan, yung mga reverse psychology na style. Ay, Diyos ko. Tigil-tigilan nyo yan. No? Mga DDS. Kasi hindi maganda yung ganyan. Puro kayo panira, puro kayo imbento ng kwento, imbentong salita. Wala nga kayong nilagay na pangalan dyan, pero nilagay nyo naman dyan, PBBM. May cancer, may colostomy. Sino ba yung unang pinos? Di ba si PBBM? May pinos ni Harry Roque na may colostomy bag daw sa gilid. Ay, Diyos ko. Kaya, yun po yun mga kababayan, yung ating reaksyon sa mga oras na ito. Actually, mga kababayan, inaantok na po talaga ako. Sa totoo lang. Oo. Alam niyo minsan mga kababayan, naranasan niyo ba na ang isip mo tulog pero yung utak mo gumagalaw? Mga kababayan, alam niyo ba yung mga sinasabi ko? Ngayon, syempre parang nagising na ang diwa ko. Pero kanina habang nagsasalita ako, hindi ko alam kung ano yung mga sinasabi ko.
Oo, minsan inuulit ko na nga lang eh. Di ba, mga kababayan? Minsan inuulit ko na lang yung sinasabi ko kasi grabe, ang layo kasi ng biyahe ko kanina, mga kababayan. Oo, nag-ano kasi ako sa Iligan, no, sa mga nabahaan at saka yung mga kamag-anak ko doon binisita ko. Ang layo ng biyahe ko kanina, mga kababayan. Alam nyo, sa totoo lang ako bilang vlogger, no, sa totoo lang, may kinikita naman ako sa pagbablog. Pero tumutulong po ako, tumutulong ako ng hindi ko binibideo. Tumutulong ako na hindi ko pinapakita sa tao. Kasi ang vlog ko is a politics. Hindi po ako charity vlogger. No? Pumunta po ako kanina sa Iligan. Marami po akong inabutan. Marami po akong binigyan ng mga bigas, dilata, noodles, sardinas, mga ganon, mga pansit canton. Pero hindi ko na po siya binideo, hindi ko na po pinicture. Mga kababayan, kasi ayaw ko po ng ganon. Diba? Tumawid ka. Actually, umalis ako kanina alas 6, na uwi ako alas 4 na ng hapon. O kaya, sa totoo lang, inaantok talaga ako. Kung naalala ninyo kagabi, di ba, nag-live ako, anong oras na yun? Mga alas 10, alas 11 na yata yun. So, di ba, kulang ang tulog ko, tapos nagbiyahe, drive pa. Kaya kahit pa paano, ayan, no, nagla-live tayo, pinipilit ko talaga na kahit inaantok ako, mag-live talaga ako. Dalawa sa hapon, isa sa hapon at isa sa gabi. Para sakali man may kita, makatulong pa. Pero hindi ko po yan binibideo, hindi ko po nilalive, binablog, mga kababayan. Dati, pag tumulong kami nila Boss Mike, 'di ba? Nila Boss Mike Cervera, nagbibideo kami, pero ngayon hindi ko na pina-private ko na lahat. Marami ako mga charity vlog diyan sa vlog ko, mga kababayan, hindi ko na po siya naka-private lahat. So, yun po mga kababayan, maraming salamat po. Kanina namigay ako ng tulong diyan sa may Suarez, no, sa Suarez doon, bandang taas. Naawa ako kasi ang dami ko pong kamag-anak diyan sa may mga kababayan, no. Bandang Hinaplanon, Kamagi, ayan, nag-ano ako diyan. Namigay tayo sa mga apektado sa baha. So, maraming salamat po, no, mga kababayan. Mag-ingat po kayo palagi and magandang umaga, magandang gabi, magandang hapon sa inyong lahat. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta at panood dito sa ating channel. Kaya yung mga kinikita natin, sinishare din po natin sa iba. No, so maraming salamat and bye-bye, good night and God bless.